Noong unang panahon, may mga Diyos at Diyosa na namahala sa mundo. Sila ay sina Agus, ang Diyosa sa ilog ng Agusan. Si Balanghay, Diyos ng mga karagatan. Si Mayapay, ang bathala ng kapatagan at ang pinuno ng mga bundok. At si Tara naman, ang Diyos ng mga Diyos at ang pinakabanal at maganda sa kabuuhan ng mundo. Ang pagkakilala ng mga Diyos ay hindi maikukumpara sa iba. Sila yung tipong may tiwala at palaging nagtutulungan sa isa't isa. Sila yung matatawag mong may maganda at perpektong relasyon sa pagkakaibigan na kahit ano pang pagsisira ang gagawin mo, hindi mo ito magigiba. Meron din isang dakilang nilalang sa panahong iyon. Siya, si Butan, ang haring mortal sa sinaunang rehiyon ng Caraga. Si Butan ay naging matalinong hari. Siya ang nagpaunlad sa kanyang lungsod at madami siyang nagawa para sa rehiyon na ito. Palagi siyang sinusunod ng kanyang mga tao at dahil dyan, mas naging malawak ang kanyang rehiyon dahil sa kanilang pagtulong-tulungan at ang pagiging desidido na umunlad ito. Bukod pa sa kanyang prestihiyosong pangalan, ay kamangha-mangha ang kanyang kagandahan at dilag. At dahil dito, isang araw plinano ni Butan ang pagtayo ng isang malaki at napakataas na estatwa ng hari upang mawagayway ang kanyang mukha. Gusto ko na makita ng karamihan ng aking kabanalan at mukha na kahit ang ating mga kapitbahay ay mamangha sa ating karangalan. Itatayo ito sa ating mga dagat bilang babala sa ating mga kalaban na mahaharap. Sinimulan ng mga tao ni Butan ang paggawa ng estatwa. Ngunit nagduda ang mga tagapagawa sapagkat pinesto ito malapit sa dagat at sa lugar na madaling maaapektuhan ng lindol. At bago pa man makumpleto ang estatwa, ay nagparandam si Tara sa trono ni Butan. Butan, ako at ang mga Diyos ay hindi sang-ayon sa iyong balak. Delikado ang pwestong inyong nilalayon at sa aming pasya ay dapat niyong igiba ito. Naglaho ang imahe ni Tara sa trono ni Butan. At habang nabibigo sa narinig, nagpasya si Butan na magbalak ng pagtataksil sa makapangyarihang Diyosa. Hiniling niya na siya lamang ang makakapagdesisyon sa kanyang lupa. Dahil sa inggit ni Butan sa autoridad at posisyon ni Tara, hindi siya nakontento sa kung anong meron siya at naging sakim siya sa kapangyarihan. Gumawa siya ng buwayang gawi upang mapasindak si Tara sa kanyang posisyon at magiging sa kanya ito. Una niyang sinuhol si Agus, ang Diyos ng mga ilog. Nagkita sila sa ilog ng Agusan, ang pinakamalinaw at malinis sa buong mundo. Agus,
Ibibigay ko sa iyo ang lupa ng Bilay. Kung ikakalat mo ang balitang narinig ko, nakita ng isa sa aking mga tauhan ang totoong mukha ni Tara. Yun pala ay tinatago niya ang kanyang totoo at pangit na anyo gamit ang isang maskara. Talaga ba? Dapat natin to'y paalam sa karamihan. Ayaw kong makita ang aking kaharian na sumasamba sa sinungaling at pekeng Diyosa. At sa ganun, nasakop sa kaharian ni Agos ang lupa ng Bilay at pinagtagpo ni Agos sa ilog ng Agusan. Sunod niyang pinuntahan si Balanghay, ang Diyos ng karagatan. Nagkita sila sa dagat ng Masaw sa loob ng kanyang palasyong lumulutang sa dagat. Balanghay, Diyos ng karagatan, ibibigay ko sa iyo ang lupa ng lumbukan. Pag ikakalat mo ang balitang narinig ko, nakita ng isa sa aking mga tauhan ang totoong mukha ni Tara. Yun pala ay tinatago niya ang kanyang totoo at pangit na anyo gamit ang isang maskara. Naging interesado ang Diyos sa suhol ni Butan at agad itong tinanggap. Ganun ba? Kahit hindi man sigurado, hindi ko kayang makita ang aking kaharian na sumasamba sa isang pekeng Diyosa. Sinakop sa kaharian ni Balanghay ang lupa ng lumbukan at ang noong tuyong lupa ay naging parte sa Masaw, ang kaharian ni Balanghay. Kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang, Agad-agad ding pinuntahan ni Butan ang kaharian ni Mayapay, isang tuyo at maputik na lupa. Naghanda na rin si Butan sa kanyang huling pagsusuhol. Ang kanyang pagsusuhol sa bathala ng kapatagan at Diyos ng mga bundok. Mayapay, o kay dumi at maputik ng iyong kaharian. Ngunit huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na mga puno at ang pinakaberdeng damo pag ikakalat mo ang balitang narinig ko. Nakita ng isa sa aking mga tauhan ang totoong mukha ni Tara. Yun pala ay tinatago niya ang kanyang totoo at hangit na anyo gamit ang isang maskara. Nasaktan si Mayapay sa pang-uri ni Butan sa kanyang kaharian at tinanggi ang suhol ni Butan. Kahit man na maputik at marumi ang aking kaharian, ay may tiwala ko sa aking kaibigan. Alam ko na ang kaibigan at Diyos ko ay matapat sa kaniyang salita. Sige, kahit na hindi tayo nagkasundo, ay nasa tabi ko si Agos at Balanghay. Ang iyong kakulangan ay hindi makakaapekto sa aming pagtataksil. Alam ni Mayapay na kahit silang lahat na magkaisa ay hindi kayang maitapon ang banal at makapangyarihang Diyosa. Butan, isa kang mabuting hari at magandang nilalang. Ngunit ang iyong pagmamataas ay siya ring magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Agad na lumisan si Butan sa kaharian ni Mayapay, patungo sa kanyang trono. Ngunit sa kanyang pagbalik ay nagparandam ulit si Tara. Butan, o kay tigas ng iyong puso,
Ang iyong pagiging hari ay naging isang malaking dangal para sa isang mortal, ngunit hindi mo ito tinangi. At dahil neto, ay bibigay ko sa iyo ang kung ano ang sinabi mo na meron sa akin, isang pangit at peking anyo. At ang trono mo ang magiging pantago mo. Muling naglaho ang presensya ni Tara at naiwan si Butan. Nabibigo na naman sa mga salita ni Tara. Nagbago ang anyo ni Butan sa sumpa ni Tara at agad siyang pumunta sa salamin. Anong ginawa mo sa akin, Tara? Walang dapat makakita sa akin sa ganitong anyo. Oh, Tara, banal na Diyos, patawarin mo ako. O Diyos ko, patawarin mo ako sapagkat ako ay nagkasala. Natakot si Butan sa kanyang sariling anyo at tumago sa tuktok ng kanyang tronong punuan ng akasya. At dahil sa galit ni Tara, pinarusahan niya ang kanyang kaibigang Diyos, na kung dati ang ilog ni Agus ay kay ganda at linis, ngayon naging madumi na ito at wala ng isda pang nabubuhay. Ang palasyo naman ni Balanghay na noon ay nagpalutang-lutang sa dagat, ngayon ay lumubog na ito sa ilalim ng dagat at nasira ang kanyang mga magagandang bangka. Si Tara lang ang may kapangyarihang ibalik sa dati ang kanilang buhay. Ngunit kailanman ito ay hinding-hindi na mangyayari dahil sinira nila ang pagtiwala na ibinigay ni Tara sa kanila. At dahil sa ginawang kabutihan ni Mayapay, ang nooy maputik at madumi niyang kapatagan, ngayon ay kay ganda ng masdan. Gumanda ng todo ang kanya mga bundok na nagbibigay ng manggandang tanawin at naging mas malawak pa ang kanyang lupain. Dapat tayo makontento sa kung anong meron tayo ngayon at huwag maging sakim sa kapangyarihan. Maaaring sa tingin mo ang iba ay mas maunlad kaysa sayo. Pero alalahanin mo na ang buhay ay parang gulong. Minsan tayo ay nasa baba, minsan din naroon tayo sa taas. Ito ay nagsasabing ang inggit o selos ang isa sa dahilan kung bakit nasisira ang relasyon mo sa kapwa-tao. Dahil dito, maaaring may mangyaring hindi pagkakaunawaan at pagkawatak-watak ng bawat miyembro ng grupo. Ito'y paalala na importante ang pagtanggap at pagpapahalaga sa isa't isa upang mapanatili ang kaligayahan at tiwala ng isang pagkakaibigan. Dahil ang tunay na magkaibigan ay nagbibigay halaga sa isa't isa at naglalakbay sa buhay ng magkaibigan na may pagmamahal at pagtitiwala. Ito'y isang pagsasama na nagbibigay kasiyahan, suporta at kahulugan sa buhay. Magpapalamon sa lungkot, huwag hahayaang malugmok ang puso mo sa ibabato sa'yo ng iba. Tandaan mo, sapat ka.